Over medium high heat, magpakulo lang po tayo ng tubig, then lagyan po natin ito ng kaunting asin. Dito po natin pakukuluan o lulutuin yung ating chicken breast. Niluto ko lang po ito ng 20 minutes, then habang ito po ay aking pinapakuluan, tinatanggal ko lang po yung mga scums or yung mga puting umiibabaw po sa ating tubig. After nyan, hanguin, palamigin, then kapag kaya na po ng ating kamay, hihimayin na po natin ito. Huwag niyo pong itapon yung pinakatubig na pinagpakuluan po natin ng chicken dahil dito na rin po natin lulutuin yung ating macaroni. Pakuluan nyo lang po ito hanggang sa para sa inyo ay tamang-tama na po yung pagkakaluto. Dito po sa amin, niluto ko naman po ito ng 15 minutes. Nakadepende po ito lagi kung anong brands ang inyong gagamitin. Make sure lang po na sa tuwing nagluluto kayo ng macaroni ay hinahalo nyo itong mabuti nang sa ganon maging pantay po yung pagkakaluto. Then, i-drain, hugasang mabuti at patuluin po uling mabuti bago naman po natin ihahalo dito yung iba pa nating sangkap. Sa pampalasa po natin, naglagay ako ng asin at paminta. Haluin na po muna natin para kumapit na yung lasa sa ating macaroni. Then, ilagay na rin po natin yung ating hinimay na chicken. Depende na po ito sa inyo kung gaano po ito kalalaki. Sa akin po kasi ayoko nung masyadong maliliit para ramdam na ramdam mo po talaga yung chicken habang kumakain ka nito. Maglalagay rin po tayo rito ng carrots. Ginadgad ko na lang po ito dun sa gadgaran din po ng keso para hindi na po natin kailangan pang lutuin. Ilagay na rin po natin yung ating pineapple tidbits, raisins or pasas. Kung hindi po kayo mahilig dito, pwede nyo naman pong i-disregard. Isang box ng keso yung aking ginamit dito. Yung kalahati po ay hiniwa ko lang po ng maliliit na pa-cubes. Then yung another half naman po ay aking ginadgad. Isa po ito sa magbabalanse sa lasa ng ating macaroni. Maglalagay rin po tayo rito ng pickles, kaunting condensed milk, mayonnaise, at all-purpose cream. Ito po ay importante niyong matandaan. If ever lang po na yung inyong chicken macaroni ay ihahanda nyo agad, yung bang palalamigin nyo lang halimbawa sa inyong fridge ng 2 hours, then ihahain nyo na at mauubos na po ito. Huwag na kayong maglagay pa ng evaporated milk, then yung inyong salt gawin nyo lang pong 1 teaspoon. Pero if ever naman po na mai-stack pa ito sa inyong fridge at hindi pa po agad ito mauubos, maglagay po kayo ng evaporated milk nang sa ganon hindi naman po nagdadry yung inyong macaroni. And charan! Heto na po mga palalabs ang ating chicken macaroni na talaga naman pong isang recipe na naman na hindi ako sa inyo ipapahiya kahit pa po ihain nyo ito sa inyong mga special na okasyon. Kung gusto nyo po itong gawing pang negosyo, mag full costing na lang po kayo dahil magkakaiba po yung presyo ng ating mga sangkap bawat lugar. Over medium heat, mag-melt lang po tayo ng butter or margarine, then maglagay rin po tayo rito ng harina. Haluin at lutuin lang po natin itong mabuti. Ang ginagawa po natin ngayon ay roux. Tutulong po ito para magbigay ng makapal na texture sa atin pong white sauce. Then magdagdag na po tayo rito ng evaporated milk. Pwede rin naman po kayong gumamit ng fresh milk. Still, ang lakas pa rin po ng apoy ng ating kalan ay medium heat. Huwag niyo pong bakalakasan nang sa ganon hindi naman po mag-curdle yung ating pong gatas. Kapag nagsisimula na po itong kumulo, maglagay na po tayo rito ng grated cheese. Sa mga nagtatanong po, ang gamit ko po rito ay Magnolia Cheesy. Kahit anong brand naman po ng keso ay pwede nyong gamitin. Much better nga lang po yung madali pong mag-melt. Kapag tuluyan na po natunaw yung keso, patayin na po natin yung apoy ng ating kalan. Then kung mapapansin ninyo, hindi pa po ito ganun kalapot. Unti-unti pa po itong mas lalapot habang ito po ay lumalamig. Pagkatapos po nating magawa yung white sauce, iset aside po muna natin. Gawin naman po natin yung ating red sauce. Mag-isa lang po tayo ng bawang at sibuyas. Dito po ang gamit ko ay ground beef. Kung sakaling ibang karne po yung gusto nyong gamitin, pwedeng-pwede naman po. Kapag gisadong-gisado na po ito, mapapansin ninyo na maglalabas na po ng mantika yung ating karne. Depende na po ito sa inyo. Sa akin po, babawasan ko po ng mantika. After po natin itong mabawasan ng mantika, gagamit rin po ako rito ng mushroom. Nakadepende na po ito sa inyo. Kung gusto niyo po maglagay ng hotdog, depende po ulit sa inyong preference. Gisahin lang po natin mabuti bago naman po natin ilagay yung ating mga pampalasa. Sa ating red sauce, naglalagay rin po ako ng liver spread. Yung regular na laki po ng lata ng liver spread, kalahati lang po nun yung nilagay ko dito.
I-mix lang mabuti bago naman po natin ilalagay yung ating spaghetti sauce. Ang gamit ko po rito ngayon ay sweet style. Maglalagay rin po tayo rito ng kaunting tubig at syempre bilang matipid na Pinoy, pinapadaan po muna natin yung tubig dun sa pakete ng ating spaghetti sauce. Kakalugin natin bago po natin ito ibubuhos dito po sa ating niluluto. Pakuluan po natin ito over medium heat hanggang sa tuluyan pong mag-evaporate yung maasim na lasa ng ating sauce. Then, i-adjust nyo po yung lasa nito depende na po ulit sa inyong preference at iset aside, lulutuin na po natin yung ating macaroni. Maglagay lang po tayo ng kaunting asin sa tubig sa ating kaserola, then over high heat, pakuluan lang po natin ito. At once na ito po ay kulong-kulo na, ilalagay na po natin yung ating macaroni. Lutuin according sa packaging ng inyong macaroni. Make sure lang po na hinahalo nyo po itong mabuti habang niluluto, nang sa ganon pantay po yung pagkakaluto. Dito po sa akin, niluto ko naman po ito ng 15 minutes. Then, i-drain, hugasang mabuti at patuluin muli bago naman po natin ito ilagay sa isang bowl. Ihalo na po natin ngayon yung ating red sauce. Huwag niyo pong ubusin, magtira po kayo ng kaunti para po sa pinakailalim ng ating pan. Ito na nga po yung tinira nating red sauce. I-flatten lang po natin ito bago po natin ilalagay yung ating pong macaroni. Kaya po nagtira pa tayo ng red sauce sa pinakailalim nang sa ganon maiwasan naman po natin itong masunog dahil nga po hindi tayo rito gagamit ng kahit na anong oven, isasalang lang po natin ito sa ating kalan. Tingnan nyo na po yung ating nilutong white sauce kanina, magiging tamang-tama na po yung lapot nito once na ito po ay lumamig katulad nito. Then, ilagay na po natin ito sa pinakaibabaw. Saktong-sakto lang po lahat ng ating mga nilutong sauce para po sa ating recipe. Optional na lang po ito pero kung available naman sa inyo, pwede pa po kayo mag-topping sa pinakaibabaw ng ating macaroni ng quick melt cheese. At dahil may butas po yung pinakatakip ng ating kawali, nilagyan ko lang po ito ng tissue paper. Nang sa ganon, pasok na pasok po talaga yung init sa pinakaloob. Over medium-low heat, isa lang po natin ito sa ating kalan. Then lutuin po natin ng 25 minutes. Pero every 5 minutes po, buksan nyo ito. Punasan nyo po yung pinakatakip nang sa ganon hindi naman po matuluan ng pinaka-moist yung ating pong macaroni. And charan! Heto na po mga palalabs ang ating mac and cheese na kahit walang oven, nagawa po nating i-bake gamit lang po yung ating kawali.